Okay, buenos dias mga amigos at mga amigas dito po sa social media. So, ito po yung ilan sa mga bahagi ng ating mga kinuhang video na hindi po natin inuubos i-upload dahil nga po masyadong mahaba yung oras. So, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na hindi ho basta masarap yung pagmamaneho ng malalaking sasakyan kapag ganito po yung mga daan na ating gagamitin. So imagine, ganyan lang po kaliit yung kalsada, 4 na bus po kaming sunod-sunod. So ito po yung papasok doon po sa patio ng simbahan po ng Santa Maria sa Bulacan. So pagkatapos po dito ay ipakikita ko naman po sa inyo kung paano yung pagpunta po doon sa simbahan po ng Barasuin sa bayan po ng Malolos. So kung pamilyar kayo sa lumang 10 piso, ipakikita ko po sa inyo yung daan patungo doon sa papasok ng bayan po ng Malolos kung saan nakatirik po yung simbahan po ng Barasuin, mga kabiyahero. So ayan, papasok na po tayo ng patio. Ayan, ganyan po kaliliit yung daan, kung kaya't tayo po babalik muli ay doon sa ating ginamit na daan. Yun lang po yung pwede nating gamitin. Hindi ho tayo pwedeng pumasok sa ibang kalsada dahil hindi po makakaliko yung mga sasakyan. So nagpo-provide naman po sila ng mga traffic enforcer na kahit bawal po yung sumalubong ay pinagbibigyan po yung mga tourist bus po na pumapasyal po dito sa kanilang lugar. Ganun po sila ka-cooperative, mga kabiyahero. Yung pong loob ng simbahan at ilang detalye po ng kasaysayan ng lugar na ito ay naibahagi ko na po sa inyo nung nakaraan. Ang ibinabahagi ko na lang po sa inyo ay kung paano po tayo nakakarating sa mga lugar na katulad po nitong mga ganito kagagandang simbahan, mga kabiyahero. Okay, tapos na po tayo sa Santa Maria. At ito naman po yung papasok sa simbahan po ng Barasuin dito po sa lungsod ng Malolos, mga kabiyahero. So mas masikip na di hamak kaysa doon sa Santa Maria. Ano po? Ayan, bago po makapasok, paiyakan. Hindi ho basta nakakapasok doon sa kanilang gate at makiti din po at may naniningil doon sa gate ng entrance at ng parking fee, kung kaya't natatagalan po bago makabuntot yung ibang mga bus na nakasunod doon sa nauuna, mga kabiyahero. So dito po sa lungsod ng Malolos ay may dalawa pong malaking simbahan. Maliban po dito sa Barasuin Church ay naipakita ko rin po sa inyo nung nakaraan yung pong mayor na katedral ng Malolos, yung pong Immaculate Conception Cathedral, mga kabiyahero. So ibinabahagi ko lang po sa inyo kung paano po natin narating ang mga lugar na ito. Ang mga simbahan po ito dito po sa lungsod ng Malolos ay may malaking bahagi pong ginampanan sa Batang Republika ng pagsasarili nitong bansang Pilipinas. Kaya't maganda po ang pumasyal sa lugar na ito, mga kabiyahero. So paano po ba ang pagpunta rito? Kung kayo po ay galing sa Gawing South o sa may bahagi po ng Maynila at gusto nyo pong pumasyal dito, mula po doon sa North Luzon Expressway, kayo po ay gagamit ng exit na may tatak po na Tabang exit. Pakalampos lang po yan ng Shell, mga kabiyahero. So pagkalampas nyo po ng Toll Plaza doon sa exit po ng Tabang, didire-diretsuhin lang po ninyo yan. At pag nakita nyo na po yung flyover, yan po yung nasa Malolos na po kayo, wag po kayong aakyat. Doon po kayo sa ilalim dadaan at kakaliwa po kayo doon sa silong mismo ng flyover at mararating po ninyo itong simbahan po ng Barasuin at ang simbahan po ng Immaculate Conception. So kung kayo po ay mahilig sa paghahanap ng kasaysayan, napakaganda po sa lugar na ito. Ayan pong nasa harapan natin, isa po yung museo. Makikita po ninyo dyan na nakadisplay yung mga lumang baptismal certificate ng ilang mga prominenteng tao na bahagi po ng ating kasaysayan, at ang iba po itinuturing ng mga bayani ng digmaan para sa kalayaan po nitong bansang Pilipinas, mga kabiyahero. Kaya hindi po lugi ang pagpasyal sa lugar na ito. Marami po tayong makikita, marami po tayong matututunan tungkol sa pinagdaanang kasaysayan nitong ating bayan bago po ito maging isang malayang bansa, mga kabiyahero.
Sa mga mabibili, marami din naman pong mabibiling pasalubong dito. Ang pamusong chicharon ng Bulacan, ang ibang mga delicacies ng Bulacan. Mayroon po ditong inipit, malalaking ensaymada, at dito na po yan matatagpuan sa lungsod ng Malolos, mga kabiyahero. Napakalaki po ng ensaymada nila rito at maraming toppings. So may mga bindor naman pong umaakyat. Pwede rin po kayong magtanong kung saan po mabibili ng mga pwesto yung pong kanilang mga inilalako. Kung gusto nyo po direktang mamili doon po sa mga tindahan na mismong gumagawa po ng kanilang mga inilalako. At ang isa na nga po dyan ay ang Eurobake, mga kabiyahero. So salamat, hanggang dito na lang po tayo.